Kristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At narinig natin nung 1 linggo, sinasabihan tayo kung sino ang mga mapapalad. Ngayon ay meron tayong misyon na dapat nating gampanan. At ano ang sabi ni Jesus? Kayo ay asin at liwanag ng sanlibutan. Marahil may tatanong natin, paano tayo magiging asin at liwanag sa sanlibutan? Naalala ko, minsan nagkaroon ng camping doon sa kaming mga seminarista noong araw. At habang kami ay nagluluto ng sinigang, natapos lutuin yung sinigang at nagtikman yung sinigang ay parang wala atang lasa. Parang meron atang nakalimutang ilagay. At ano yung nakalimutang ilagay? Asin. Nag-iiba talaga yung lasa ng pagkain kapag inilalagay yung asin. Yung asin, mga kapatid, ay maraming purpose. Yung asin ay ginagamit din sa paglilinis. Yung asin ay ginagamit din para ma-preserve ang isang bagay o ang isang pagkain. Maraming gamit ang asin. Subalit kapag nawala na yung lasa ng asin, ano pa ang nagiging silbi ng asin? Itinatapon na lamang ito. Kaya nga ang paghamon sa atin, paano ba tayo magiging asin at liwanag ng sanlibutan? At hayaan niyo po na tulungan tayo ng mga pagbasa natin ngayon. You know, in our first reading today, from the book of the prophet Isaiah, Isaiah tells us very clearly what the action of light looks like. Paano ba tayo magiging liwanag ng ating Panginoon? At dito sinasabi ni Isaiah, light appears when faith becomes concrete. Nakikita daw natin ang liwanag kung isinasabuhay natin ang liwanag. When you share your bread with the hungry, when you shelter the homeless, when you clothe the naked, when you do not turn your back on your people, then Isaiah says, your light shall break forth like dawn. Napakaganda ng imahen na sinasabi ni Isaías sa ating unang pagbasa ngayon, na kapag tayo sa mga ordinaryong sandali ng buhay, gumagawa tayo ng kabutihan para ba tayong liwanag na sumisira sa dilim, para tayong mga liwanag na ibinibigay sa mundo. Kaya nga ang unang paghamon sa atin, paano ba tayo magiging asin at liwanag ng mundo? Gumawa tayo ng mabubuting gawa sa ating sarili, sa ating kapwa-tao. Yun po yung una. Pangalawa, in our second reading today, St. Paul brings us to the source of light. Ibinabalik tayo ni San Pablo doon sa pinagmumula ng liwanag. He reminds us that the light does not come from human wisdom, not even to our eloquence or strength. St. Paul says, he came not to impress words, but with the power of God, so that our faith may rest not on human wisdom, but on God's power. You know that is important, my dear friends, because sometimes we hesitate to act. Hindi ko ata kaya yung mga bagay na yan. Nahihiya akong gawin yung mga bagay na yan. Hindi ata ako mabuti. Hindi ata ako banal. Hindi pa ako nakahanda para gawin yung mga mabubuting gawa. But St. Paul tells us, the light is not yours to manufacture. It is God's to give. Binibigyan tayo ngayon ng Diyos ng liwanag. At yung liwanag na yon ay dapat na magliwanag sa pamagitan ng ating mga gawa. Hindi pala sapat na sinasabi tayo lang ay asin at liwanag ng sanlibutan. Bagkus may kaakibat yun na misyon. At ano ang misyon na yon? Meron tayong gagawin. Magiging tapat tayo sa misyon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ibaba po natin sa ating mga ordinaryong sandali ng buhay. Mga magulang, mga anak, kahit sa inyong pamilya, maaari kayong maging liwanag at asin sa sanlibutan. Sa sandali na sinasabi ninyo yung katotohanan,
Sa sandali na ginagabayan ninyo ang inyong mga anak, kayo po ay nagiging liwanag at asin sa sanlibutan. Sa inyong hanap buhay, kapag nakakakita kayo ng mga maling gawa, kapag nakakakita kayo ng korupsyon, kapag nakakakita kayo ng mga pandaraya, at kayo ay nagsasalita at pinangangatawanan ninyo yung mabubuting gawa, kayo ay nagiging liwanag at asin sa sanlibutan. Paano nawawalan ng lasa ang asin kapag nakikita mo na yung mga maling gawa, subalit kinukonsinti mo pa yung mga maling gawang iyon, nawawalan ng lasa ang asin sa iyong buhay. Nawawalan ng liwanag ang liwanag na meron ka sa iyong puso, sa iyong kalooban. Kaya nga ano ang sabi ni San Pablo? Maging tapat sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun po yung pangalawa. Yung una, sabi sa atin ni Isaías, gumawa ng mabubuting gawa. Pangalawa, sabi ni San Pablo, maging tapat sa ating misyon, sa pangakong ibinigay sa atin ng Diyos. Pangatlo at panghuli, ano ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sabi doon, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Lahat pala ng mga bagay na ito ay pagpupuri natin sa Ama na nasa langit. Jesus speaks of light and He says something very beautiful. Light is not meant for itself. Ang liwanag ay hindi para sa kanyang sarili. Halimbawa, yung halogen na yan sa taas, paano natin ma-appreciate ang kagandahan niyan? Tititigan ba natin? Hindi. Bagkus yung naliliwanagan ng ilaw na yan ang na-appreciate natin. Nakikita natin ang kagandahan ng bawat isa. Nakikita natin ang kabutihan ng bawat isa dahil merong liwanag na tumatanglaw sa atin. Lamp is placed on a stand so that others may see. Light fulfills its purpose only when it is visible. But notice this movement, my dear friends, from visible to invisible. Doon sa nakikita, patungo doon sa pagpupuri at pagpupugay sa Ama na hindi nakikita. The Christian life is the action of light. Ang ating pong buhay ay buhay pagpaparangal sa Ama. Kaya nga mga kapatid, importante po ito bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon, sinasabihan tayo, paano tayo magiging liwanag at asin ng sanlibutan. 3 bagay ang pinagnilayan po natin. Una, gumawa ng mabubuting bagay. Pangalawa, maging tapat sa ating misyon. At pangatlo, papurihan natin ang Ama sa langit. Amen.